Napakaaga ang pambubulabog ng mga delivery riders. 7 a.m. pa lang, nagre-ring na yung phone ko. Na kesyo, out for delivery na nga raw yung mga in-order ko online. Yung 7 a.m. na yon, yun yung rider ng Flash Express na ang hilig mag-remind na may package ako kahit mga 1 p.m. pa naman siya magdi-deliver. So minsan, pag nagte-text yun, nagre-reply ako. Sinasabi ko na lang na ang aga pa para mag-deliver. Natutulog pa yung mga tao. Tapos, ang sasabihin niya naman, hindi pa naman daw siya magdi-deliver. Nagre-remind lang daw siya. Ka-very good naman talaga. Yung gusto ko pang matulog pero hindi na nga nakatulog ulit dahil nawala na yung antok. Kasi nga sa paulit-ulit na tunog ng phone ko. So ngayong araw, 18 pieces yung dumating kong parcels, 12 pieces sa Shopee Express, and 6 pieces naman sa Flash Express. Na para bang ginawa ko ng mall ang Shopee, ang Shein, at ang TikTok. Pati yung mga dapat sa palengke lang bibilhin, binili ko na rin online. Sa totoo lang, hindi naman ganun kalayo yung palengke dito. Nakakatamad lang talagang lumabas, hindi dahil sa malayo ang palengke, kundi dahil malayo yung sakayan. Kaya para madali at mas mapamura pa, so sa online ko na lang binili lahat. Pati paper plate at paper cups, sa online ko na rin binili. Kasi kapag lumabas pa ako para pumunta sa palengke, maglalakad pa papuntang sakayan. Eh di nakakapagod yun. At dahil napakaraming parcels ang dumating today, kasama na yung mga pangregalo sa family, sa friends, at sa mga workers. At medyo wala rin naman akong ginagawa, so binabalot ko na rin yung Christmas gift nila. Sa ngayon, ayaw ko munang magbigay ng cash sa family ko. Kasi nung 2023 Christmas at last year, cash yung binigay ko sa kanila. So this coming 2025 Christmas, gift naman. Mas gusto ko kasi is yung nakikita kong nagagamit nila yung binibigay ko sa kanila. Kapag cash kasi, mabilis maubos at mawala. O 'di ba kapag gift, tapos something na magagamit nila. Tapos lagi ko pang nakikita na ginagamit nila araw-araw. Nakakataba kaya ng puso yun. Yung unang nag-deliver sa akin, Flash Express, yun yung 6 pieces. Pagka-receive ko nga, prepare ko na agad isa-isa para balutin. Tapos, habang binabalot ko na yung mga naunang dumating, tumawag naman yung SPX rider. So, bumaba naman ako ulit para kunin yung 12 pieces kong parcels. Naniguro na rin ako, kaya nagbitbit na ako ng lalagyan. Dahil alam kong hindi ko yun kakayanin, nakamay lang ang gamit. Kasi 12 pieces nga at iba-iba pa yung sizes. Binuksan ko na rin lahat isa-isa para ma-check na rin at kung may damage ba o wala. Mahirap na kapag hindi ko chinek at diretso balot agad. Tapos, pagka-receive ng taong binigyan ng gift, basag pala. Eh di napahiya pa ako nun. Yung mga Christmas decoration, sa online ko na rin binili. Mas maganda kasi talaga kapag sa online bumibili. Dahil kompleto na at marami pang store na pagpipilian. Hindi na nakakapagod, mas makakatipid pa. Para mas ramdam na ramdam namin ang simoy ng Pasko, bumili na rin ako ng kurtina na for Christmas talaga yung tatak, bedsheet, pillowcases, kumot, pati na rin yung mga pillow sa upuan. Hindi ko alam kung napaka-competitive kong tao or sadyang mahilig lang talaga akong ibagay yung mga gamit depende sa okasyon. Basta kapag kaya ng budget, binibili ko talaga yan. Pero kapag hindi naman kaya, hindi naman pwedeng ipilit. Etong mga regalong pinamili ko online, affordable ito lahat. Hindi naman nakabase sa prices yung presents sa pagbibigay ng regalo. Basta, galing sa puso. Yung mga items na nakasealed pa, chinek ko na rin. Mas okay na yung naniniguro. Medyo nakulangan na nga rin ako ng medium size gift bag kasi yung in-order kong gift bag, halos puro small. Yung medium size, 5 piraso lang. Akala ko kasi halos lahat ng items na pinamili ko ay kasya lang sa small size na gift bag. Kaya laking gulat ko nung makita ko itong small size na gift bag. Super small pala talaga. Yung para sa mga workers, pare-pareho lang yung prices ng mga gift nila. Walang lamangan, walang super mahal, at walang super mura. At higit sa lahat, walang favoritism. Anyway, 8 katao lang talaga ang workers ni asawa. Sinama niya na lang yung 2 workers ng kapatid niya at yung 2 boy ng friend niya. Kaya pati ang 2 workers ng brother niya at yung 2 boy ng friend niya kasama rin sa makatatanggap ng regalo. Super generous naman. Parang hindi siya high blood lagi sa mga workers niya. Yung regalo naman para sa mga nakatatanda kong kapatid na nasa probinsya, dumating na rin yung sa kanila. Doon ko na kasi tinugunan. Okay lang yon kahit hindi na nakabalot. Kahit medyo late na rin akong nakapag-order ng mga regalo para kay mama at para sa lahat ng mga kapatid ko, buti na lang talaga at nakaabot pa. Wala nang kulang at walang labis. Yung sa isang worker ng kapatid ni asawa, hindi ko pa nga agad nabalot kasi medyo malaki
malapad at mahaba. Hindi rin kasya sa medium size na gift bag. At dahil papunta na rin si mama dito at kasama niya rin naman si kuya ko na parang ate, tumawag na rin ako sa kanila. Nagpasuyo na rin ako para bumili ng gift wrapper. Nasira na rin pala yung TV namin. Kaya bumili na rin ako ng smart projector. At eto yung gagamitin namin bilang TV. Hindi rin naman mahilig manood ng TV ang mga tao dito sa bahay. Kaya hindi na namin pinalitan ng bagong TV yung nasira naming TV. Lahat ng regalo may mga pangalan na. So yun lang. Thank you for watching. Merry Christmas everyone. For more updates, don't forget to follow me. Bye-bye. Mwah!